Magandang umaga, mga kaibigan. Andito naman tayo, tatalakayin natin bago magsisimula yung mga opisina dyan sa Kongreso, tatalakayin po natin yung tinatawag na impeachment. Pero mamaya po sa House of Representatives, particular sa Committee on Justice na pinangunguluhan ni Jinky Luistro, ay magsisimula na naman ang pangatlong araw na pagdidinig sa impeachment na reklamo laban kay BBM. Noong unang araw, tiningnan lamang nila kung may sapat, kung mayroon bang dokumento na tinatag na verification. At kung may verification, tama ba ang nakasulat doon? Na dapat ang nakasulat, ang nagsampa ng reklamo po ay dapat magsasabi, manunumpa, nasasabihin yan na nabasa ko at naunawaan ang buong reklamong impeachment na ito at ako po ay tahasang nagsasabi ang lahat na nakabanggit sa reklamong ito ay panay na naalam ko na personal na totoo at ang mga dokumento ay base sa mga talaan. So next, pangatlong tingnan. Titingnan kung nanotaryuhan ng notaryo publiko. At kung ayos na, titingnan din kung may endorso na papel ng congressman kahit isa lang. At nakapasa ang dalawang reklamo na sinampa laban kay BBM. Ang unang reklamo na naisampa noong January 19 ay yung reklamo ni Attorney Andre De Jesus na ito po ay inendorso ni Ginoong Jet Nisay na party list ng Pusong Pinoy, congressman. At ang pangalawa ay yung reklamo na inendorso ng tatlong nagtatawag sa kanilang sarili na makabayan congressman na sina Congressman Antonio Tinio ng AX Party List, si Congresswoman Sara Ilago ng Gabrila at Congresswoman Rinico ng Kabataan Party List. At ito po ay nakapasa rin sapagkat tama naman na nakalagay, 36 ang nagreklamo. 36 din ang pumirma. At tinignan ang verifikasyon na sinumpang salaysay na nagsasabi rin sila na nabasa nila ang reklamong impeachment laban kay BBM at ito'y lubos nilang naunawaan at ang mga nababanggit dito ay personal nilang alam na totoo at ang iba ay hago sa authentic records. Yan po, nakapasa, ninotaryuhan ng notaryo publiko, ayos. So nakapasa sila sa unang pagsubok na ang tawag ay form. So nakapasa sa forma. Yan kasi ang nire-require ng konstitusyon para matatanggap ang impeachment. Ngayon, kahapon, pangalawang araw, ang pinag-usapan po ay yung tinatawag nila na matter of substance. Nakapasa ba sa substance? Yan ang tanong doon. Kaya nag-discuss sila. At ngayong araw naman, matter of substance naman ng pangalawang impeachment. Yung kahapon pala, matter of substance ng naunang impeachment na sinampa po ni Attorney Andre De Jesus. So ngayon naman, ngayong umaga, titignan naman nila yung matter of substance o sustansya ng pangalawang impeachment na reklamo na sinampa laban kay BBM. At ito po ay reklamo na sinampa ng mga 36 na civil society or makabayan na pinangunguluhan ni Liza Masa. Kasama dyan si Nery Colmenares, attorney. Kasama rin dyan si Renato Reyes at iba pa na panay personalidad
na makikilala mo ng mga makakaliwa o makasabi mo ng makapula. Pero wala pa tayong ebidensya na sila yung mga rebuilding NPA. Pero ang kanilang kaisipan ay doon sila sa pakikipaglaban na papalitan ang sistema ng pamahalaan natin na magiging socialist, magiging komunista. Okay? O di kaya sosyalismo. Ano ba pagkakaiba sa komunista at saka sosyalista? Ang komunista ay gusto nila na ang lahat ng lupa sa pamahalaan natin ay pag-aari ng Estado. At ang mga tao ay dapat ay sumusunod sa kung anong gusto ng Estado, kung anong trabaho ng bawat isa. At ang Estado rin ang mamimili kung sila ay mag-aral, anong kurso ang kukunin ng bawat isa. At Estado rin ang mamimili kung anong patakbuhin ng mga negosyo. Pero ang lahat ng kita ay mapupunta sa pamahalaan. At ang lahat ng mga populasyon ay bibigyan na lang ng rasyon ng pamahalaang komunismo para makakain ng lahat. Ganun ang sistema. Pero wala kayong kalayaan. Bawal kayo mag-rally. Bawal kayo magtinatawag na freedom of expression. Bawal kayo mag-blog. Baka iyayariin kayo. Pero yung ganong sistema po ay kusang loob na namatay sa lugar kung saan sila ipinanganak. Ipinanganak po ang sistema ng komunismo sa Russia. Kay Karl Marx na ideya yan. At pinaibuyog yan nila ni Nikolai Lenin at mga kung sino pang mga leader ng United Soviet Socialist Republic. Di kusang loob na matay ang USSR at natitira Russia na lang. Yung iba umalis. Yung Ukraine umalis. Dati USSR yung Ukraine. Marami mga umalis dyan. So ngayon, papatunay lamang po yan na sa natural na buhay ng tao, ayaw ng tao nung mula nang isinilang siya mula sa sinapupunan ng kanyang ina, ay kalayaan na ang hinahanap ng mga bata. Tandaan mo, yung bata, nung ipinanganak ng bata, ay laro ng laro. Pag binawalan ng ina o ama, ay magre-rebuilde. Yan po, kagaya ng apo ko kuminsan na si Wish. Naku, sasabihin niya, bad ang mami, ang daddy niya pag kinuha yung tablet sa kanya. Pero anyway, that is only a demonstration para malaman nyo kung anong komunismo. So dahil po sa natural na paghahanap ng kalayaan ng bawat tao mula siya isinilang, ito po ay kontra sa gusto mangyari ng komunista na lahat ay kontrolin. At dahil sa lahat ay na mga naghihimagsik na damdamin, nakatago lamang dahil sa takot makapatayin, ay sa bandang huli ay nananaig at kusang loob na nawasak ang USSR. At natira ay Russia na sa ngayon ay pinamumunuan ni Vladimir Putin. At ito ay naging kabaliktaran. Oligarko, kapitalismo. Grabe, kung sino lang ang mayaman doon, kung sino lang kakampi ni Putin. Yan ang kabaliktaran. So ngayon, tingnan naman natin ang isa sa mga komunismo sa China. Na ganoon din nangyari. Ngayon, para hindi mamamatay ang Communist Party ng China, ay lumuwag sila. Kusang loob, binitawan nila, pinayagan nila mga inchik na mga mamamayan na magnegosyo. Alam mo, sa lahat ng mga tao sa mundo, hindi padadaig ang mga lahing Chino na talagang magaling na negosyante mga yan. Kaya bumalik ang buhay ng negosyo. Bumalik ang pagkilala sa mga relihiyon. Bumalik ang lahat ng mga imperialistang pamamaraan. At ngayon po, pinakamayaman ang China. Sa tingin ko lang talo pa ang USSR. USA. Dahil sa dami nilang produkto. Sa Pilipinas ngayon, bumabaha mga produktong galing sa China. Mga bus sa buong Asia. Kahit hanggang Europe, mga galing China na mga bus na ginagamit ngayon. Ganon, tapos aawayin nila ni mga
nila ni Rizal Tiberos ang China. Para kayong timang. Ang diskarte diyan, diplomasya, hindi po pwedeng sigaw-sigawan. Tapos mayroon pa tayong isang premature or immature or emotionally not intelligent na spokesman ng ating pamahalaan sa patakaran patungkol sa West Philippine Sea na si Jay Tariela. Walang diplomacy. Panay galit sa dibdib ang nakinamumutawi sa kanyang bibig. Kaya ayun tuloy, naglagay siya ng karikature ng mukha ni Xi Jinping at nagalit ang China. Biro mo ang presidente nila gagawin, lagyan mo ng sungay. Pangit talaga yun. Tapos tatawagin siya, ang lahat ng mga taong kumontra dyan ay tinatawag nilang traidor sa bayan daw. Ano ka traidor ang ginagamit? Hindi kung traidor tayo, di tumigil kayo ng pagtanggap ng mga produkto galing China. Tumigil kayo sa paggamit ng mga bus sinasakyan ninyo. Tumigil kayo sa lahat ng mga nangyayari. Huwag na kayong bumili sa Lazada. Huwag kayong bumili sa Shopee. Puro mga made in China mga yan. Di ba? Ganun lang yan. Tapos ito naman, usapin sa Vietnam. Nakapunta po ako sa Vietnam, ilang beses na rin, at nakausap ko mga Vietnamese, pati mga matatanda, na sinasabi nila, kusang loob sila lumuwag at pinayagan ang mga magninegosyo ng mga Vietnamese. Lahat, mga relihiyon pwede na. Siyempre, Hindu yung relihiyon nila doon. Buddhism, payag na lahat. Kasi kaya hindi nabuwag ang Vietnam Communist Party ng Vietnam dahil po niluwagan nila. At sa pangalan na lang sila komunismo, pero sa totoong buhay, sila po ay nagpapatuloy ng tinatag na democratic revolution sa pagdating sa negosyo at sa pagdating sa ibang buhay. Pero may isa akong napansin nung huling punta ko sa Vietnam ay noong July 2025, nakita ko na ang mga lupa ay na walang titulo ang mga lahat ng tao nakatira doon. Bawal magkatitulo. Gobyerno pa rin ang may-ari ng lupa. At ikaw ay bangungupahan lang sa gobyerno. Ganun po mga komunismo. Yan, sila na gusto nila na gagawing komunista ang Pilipinas. Kaya sila ngayon ay nagsampa rin ng kasong impeachment. Well, ang nangyari dito, maraming mga kuno-kuno, makabayan, pero ang tawag ay sa totoong buhay magiging NPA. So anyway, punta tayo doon sa impeachment versus Sara. Na marami sila nagsampa noong February 2 or February 1. February 2 sa tingin ko nagsampa ng reklamong impeachment laban kay Sara. Dalawa. Sa grupo ni Trillanes at grupo Trillanes kasama diyan si Enzo Recto. Sa grupo naman na Makabayan, sila ni Antonio Tino na may sinampa ding hiwalay na reklamong impeachment laban kay BBM. Tapos kasama niya dyan yung tatlong, the usual three congressmen, at saka yung sa Lila de Lima pala, nag-endorse ng impeachment laban kay Sara. Pero hindi siya pumirma ng impeachment laban kay Bongbong Marcos. Bagkos, kinampihan pa si Bongbong Marcos sa hearing kahapon para sa impeachment laban kay Marcos, kinampihan pa. Mamaya, ibang topic naman yun. Ngayon, i-limit lang muna natin ang topic para mabilis tayo at maintindihan ng lahat itong istorya na lalong nagulo yung impeachment laban naman kay Sara at mababasura ito. Bakit? Mismo si Luis Tro ay alanganin sa ang sabi niya kailangan klaruhin sa Supreme Court. Okay? So pakinggan muna natin, i-present ko muna mga video natin. Pero pangungunahan ko muna ito ng video na kung saan ay makikita natin yung mga nagreklamo laban kay Sara Duterte. Ito po sila, yung mga Makabayan Block. Ito po. Yan, mga Makabayan Block. Yan. Yan po sila nagsampa ng impeachment. Tapos tingnan natin kailan ba sila nagsampa ng impeachment. February 2, kahapon, just in, sabi ng Inquirer, the complaint against Vice President Sara Duterte
has officially been filed before the House of Representatives. Yan pong istorya kahapon. So, ang laman ng kanilang reklamo ay pareho din sa reklamo na kanilang sinulat doon sa unang reklamo na binasura ng Supreme Court. Yan po. So, tingnan natin. So, ano yung mga reklamo laban kay Sara Duterte? Tingnan natin dito. Tingnan natin po yung panunumpa nila sa harap ng Secretary General. Ito. Duterte impeachment, first petition in second set of complaints filed. Sila ang grupo ni Trillanes naman na sinungaling ang kasunod. So, ito palakihin natin. No? Nanumpa si Congressman Rinico, yung babae na kulot na ngayon ng buhok, saka si Congresswoman pala, hindi man, Congresswoman Sara Ilago at si Antonio Tino nakatali sa likod niya. So, ang kanilang reklamo ay betrayal of public trust. Number 1. Dahil daw sa grabing abuso na ginawa ni Sara Duterte doon sa kanyang 612.5 million na confidential funds mula December 2022 hanggang sa third quarter ng 2023. Okay? Next, betrayal of public trust again. Dahil daw ay hindi nirespeto ni Duterte ang transparency and accountability, making a mockery of the audit process by ordering the subordinates. Inutusan daw niya yung kanyang tao na mag-prepare ng implausible accomplishment report supported by fabricated liquidation reports. Ito yung mga meregress piatos. At saka, daw ay pagsusumiti sa Commission on Audit ng questionably ang paggamit ng confidential fund na hindi daw naaayon sa batas. Yan ang pangalawang akusasyon. Pangatlong akusasyon, inulit lang yan confidential fund. Yung una ay confidential fund din. Yung pangalawa ay kung paano ang ginawa ni Sara Duterte para maitago daw confidential fund. Pangatlo, betrayal of public trust pa rin dahil daw ay hindi ginawa ni Sara Duterte ang kanyang trabaho na kanyang hindi siya sumipot sa patawag ng Kongreso o House of Representatives na nagde-deliberate ng budget. Karapatan naman ni Sara yun na hindi umatindi. Tapos regarding the confidential fund issue, the complainant cited concerns raised during the hearing at the House Committee on Good Government and Public Accountability na kung saan ay nakatanggap si Sara Duterte ng 125 million confidential fund na despite kahit na daw yung original na budget na sa panahon si Leni Robredo pang Vice Presidente ay hindi naman daw na-request. Kabubuhan to. Binigay ni Bongbong Marcos yun sa kanya. Yan ang makabubuhan. Nagiging bubo talaga kayo. Yan ang problema ko sa inyo na naging bubo kayo. Dapat naman sana maging matalino naman kayo sa pagsasabi. So, ito lang, nais ko lang sila din i-remind na Congressman Tino ay hindi na kayo po teacher, kundi dapat dito, lalo pang teacher kayo, at si Rinico dapat abogada siya, dapat magsasabi siya kung ano. Sinabi nila, dapat maging matalino kayo sa pag-akto. Tapos sila din ay na may mga fictitious na mga personalities na pumirma ng acknowledgement receipts kagaya kay Mergris Piatos. Ipaliwanag natin. Ang Mergris Piatos po ay talagang lahat po ng resibo patungkol sa pagbibigay ng pera sa mga confidential informants ay hindi po nilalagay ang totoong pangalan. Lahat po yan ay peking pangalan.
Kaya kahit itanong mo kung paano ginagasta, bakit unfair kayo? Bakit hindi nyo ipalabas ang kung paano ginasta ni Martin Romualdez ang kanyang confidential fund? Bakit hindi nyo i-insiste ipalabas kay Bongbong Marcos ang pinakamalaking confidential fund na 4.625 billion kada taon? So, bakit hindi nyo tawagin ang Department of Justice, si Remulla, kung paano ginagasta ang kanyang confidential fund? Bakit hindi nyo patawag ang Supreme Court na paano lang ginagasta ang kanyang confidential fund? Bakit hindi mo patawag ang PNP, Philippine National Police, para patunayan kung paano ginagasta ang confidential funds o intelligence funds? Ganon din ang Armed Forces of the Philippines. Sobra kayo. Dito pala nakikita na kagad yung inyong pagkikiling na walang na may paghalo na pagdiskriminasyon. So during the hearing sa Antipolo 2nd District, Rumiakop na namatay dahil sa kurakot. Kurakot naman talaga kahit anong pang akusahan pa ko nito ng libel ng ng mga pamilya ni Romeo Acop. That one of the individuals who signed the ARs was named Mary Rispetto. Kita mo, inulit na naman. Kaya nga, basura na impeachment, inulit. Kumbaga ba, panis na ito. Hindi na ito tinatanggap. So anyway, yan lang po ang shortcut na sasabihin natin patungkol po sa impeachment na bago na sinampa nila. Okay? So ngayon, alamin natin ngayon kay Jinky Luistro kung ano ang kanyang reaction. Kasi naging mahalaga sa rito dahil po sa siya ang chairman chairwoman ng Justice Committee na siyang may hawak ng lahat ng impeachment kapag ipinasa na sa Kongreso, dadalo sa kanyang committee. Okay. Ito, tingnan nyo kung sino. Kilalanin muna natin kung sino. So, sariwain natin. Sino ba talaga si Jinky Luistro? Yan, magtatawag muna ako. Nasaan na po ang presidente? No live, no show. Moto proprio. Ay, okay, tanong yan ni Ontor Hage W. Tapos tanong naman si Esteban Wakdagan. May na-observe na lang ako sa administrasyong ito. Para bang it's targeting to discredit the Supreme Court. Ayun nga, mamaya pag-usapan natin ang Supreme Court. Lista ko na dito. Didepensa natin dapat ang Supreme Court. Ito yung sangay na walang military, kaya nagiging punching bag na lang ang Supreme Court. Tapos, si Filipio Isip. Isip. Toto, wag kang magdasal nga hindi matuloy impeach ni Sara. Bakit? Dati grabe ka magbatikos. Kasi ngayon hindi ko na nakita noon eh. Ngayon kitang-kita ko na lahit ginagamit na sa pampolitika eh. Filipi. Okay? Ginalyn Isaac. Dito ako sa China. Bakit ang ayos man ng amo ko? Mas okay pa kaysa sa Hong Kong. Grabe dito ang mura ng mga bilihin. O yun nga eh. So, Efren Guhilde, good morning, doctor. Tapos, Ellen Osthulana, good morning, doc. Tapos, Brent Santos, good morning, doc Toto. Sabi, Jose Dalien, Maka Duterte. Doktor, ano ko Maka Duterte? Ako naglalaban lang ko, pinapaglalaban ko lang ang batas. Ngayon, ang batas po ay binalahura nila para na lang madala si Duterte sa deheg. Kita mo, ang batas laban sa kidnapping sa illegal arrest, binalahura nila. Wala man lang silang warrant of arrest. So, Carlito Pamias, ano bang paraan para ma-dissolve ang Kongreso? Kailangan mo ipalitan ang ating konstitusyon. Okay. Tapos, salamat po Helen Bagyo sa iyong mga palipad. Tapos, good morning. Tapos kay Teachers Pet TV, Doc Toto, technical ulit. Technical nga ulit sila. Okay.
Elena Lau, Dr. Dodo, kasi disappointed pa ako sa inyo. Wala na akong magagawa kung disappointed kayo sa akin. Kasi ang gusto mo, lagi titirahin si Duterte. Hindi tayo, dapat po hindi ganun ang utak nyo, Elena. Dapat ang utak nyo, idepensa nyo ang batas. Ha? Kasi binalahura nilang batas, hinuli nila sa Duterte na walang warrant of arrest. That I cannot forgive. Dapat dinaan sa korte yon. Mil NSG, kayo naman, dahil kayo po ay anti-Duterte, okay lang sa inyo yan. Ganun lang po kayo kasimple. Esteban Wakdangan, tapos Raymond Ribucas. Bakit ang alok si Libiste bakit nag-alok si Libiste ng 80 million kung wala si anomalya, harapin ang kaso. Rodi Rabi Pastor, magandang umaga po. Tapos si Joaquin, paliwanag, partner, the 1-year bar, not earlier than February 6 but January 10. Okay, dito, malalaman nyo na ngayon. Pero bago ang lahat ng yan, punta muna tayo kay Jinky Luistro. Sino ba si Jinky Luistro? Atin po siyang alalakan, ating sariwain kung sino si Jinky Luistro. Isa po itong number one na kurap na babae. Bakit ko nasabi na kurap? Panay AX, panay panay akap ang ginagawa. So pag kurap ang babae, wala ka pong mahita na kagandahan. Kalain mo ang asawa niya kinasuhan ng rape. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Pero mukhang mali ang kanyang pagdiskarte. Tinatago niya rin ang kanyang asawa. O ito po yung ay nagkaroon na po at nabasehan ang korte. Ito po yung interview sa kanya bago magpalabas ng desisyon ang Supreme Court noong July 25, 2025 na binasurang impeachment nila. Ngayon dito, parang tinatanong siya kung anong masabi niya. Okay, pakinggan natin siya kanya. At nabasehan ang Korte Suprema para mag-issue ng TRO regarding the impeachment complaint. We did follow. Sabi niya, hindi na mag-issue ang TRO ang Supreme Court. Totoo naman, hindi nag-issue ang TRO, pero binasura na lang ng tuluyan. The verification rule. Yun pong sinasabi nilang hindi namin kayang aralin ang 7 articles of impeachment in a day. Ayan. This is misleading sapagkat ang totoo po niyan, since the filing of the first 3 impeachment complaints, ay nagkaroon na po ng individual evaluation ng mga congressmen. Kaya, ibig sabihin, pag-amin sa iyo ito, na yung naunang 3 reklamo ay kinopya lang doon yung pang-4 na impeachment complaint ninyo. And ito pong ating mga paliwanag na ito ang dahilan kung bakit kami naniniwala na dapat i-dismiss, i-deny itong petition for issuance of TRO with regards to the impeachment complaint. With regard, hindi with regards. Nabubo talaga kayo sa English. So anyway, yung mga kanyang mga salita, nasupalpal siya ng Supreme Court kasi hindi nangyari. Ibig sabihin, mali ang kanyang sinabi. Ibig sabihin, pwede mo sabihin na bubo ka para sa batas. O ito na naman, pakinggan natin ang ginagawa niya na pagiging kurap sa mga ayuda. Bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District. It is because of our dear Speaker. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may akap dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. Asus Mariusep! Wala pong sapat. Ayan Asus Mariusep, sabi ni Miriam. Okay, tingnan naman natin ngayon. Yung kakampi dyan na si bagay ito po ulit-ulit lang na. Ito naman ngayon, saan ngayon nakatayo si matapos na may basura ng Supreme Court ang naunang impeachment laban kay Sara Duterte sa rason na ang pang-4 na reklamo ay hinakbangan niya yung taunang 3 reklamo na hindi binigyan ng pansin ng Kongreso ang 3 naunang reklamo. Na ayon sa Supreme Court,
sa hindi nyo pagpansin ay deemed dismissed na. At inuna nyo yung naunang reklamo. At dahil sa hindi nyo pinansin at deemed dismissed, bawal na yung pang-apat na reklamo. Yan ang nangyari. So ngayon, dahil doon, nagdesisyon noong July 25, 2025 na desisyon ang Supreme Court na sinasabi walang bagong impeachment complaint laban kay Sara na maaaring maisampa na mas maaga pa sa February 6, 2026. Ngayon, February 4 pa lang tayo ngayon. Wala na. Nilabag na. So ngayon, pagkatapos niyan ay sa desisyon o sa resolution ng Supreme Court sa motions for reconsideration na sinampa ng House of Representatives ay tahasang sinabi ng Supreme Court. Parang bago nga eh. Sabi niya, dahil hindi nyo inaksyonan ang mga impeachment complaint, pagbilang ng 10 session days ay automatic na na-dismiss. Ngayon, dahil dito, naunang sa decision noong July 25, sinabi ng Supreme Court ang 1 session day ay yung session number. Session number 1. Ang session number 1 kasi pag tinawag mo na legislative calendar, maaring mabubuo siya ng 3 araw. Session number 1, day 1, day 2, day 3. Pag mag-adjourn, saka parang magbilang session legislative day na sila. Yan ang sinabi ng Supreme Court. Pinayagan ng Supreme Court yan. Pero sa bagong utos ng Supreme Court, sa pagbabasura ng motion for reconsideration, binago ng Supreme Court ang ibig sabihin ng session day. Kundi, ito ay magtutukoy sa anumang araw na mayroong sesyon. Hindi na balik kung session number 1 yan, 2, number 3, number 4. Hindi, wala na. Kaya, dahil dito, sa pagbibilang kung ilang session day, ang 10 session day, kailan tatapos, ito po ay natapos noong January 13, 2025. Kasi iyon lang po sa records ng House of Representatives, yung mga araw na may session. So dahil doon, sa decision ng Supreme Court, ay ininterpret nitong nagsampa ng bagong reklamo, dalawa sila, na ang unang araw na pwede magsampa ng bagong reklamong impeachment ay January 15, 2026. Kaya lang, dahil wala pa yung decision ng Supreme Court at binaba lamang noong January 28, 2026, ay nagsampa po sila noong February 2, 2026. Ang sagot, tama ba yun? Kung basihan mo sa unang decision ng Supreme Court, February 6, bawal na yun. Ngayon, pero sila, binasi nila doon sa 10 decision na bagong kahulugan ay pwede mo sabihin tama. Pero magulo. Kasi pwede mo sabihin sa aking interpretasyon naman bilang practicing lawyer ay ang unang araw na magsimula ang bilang ng 1-year bar ng pagharang ng 1 year ay mula 29 ng January 2026. Kasi binaba ang desisyon, naging final noong January 28, 2029. Hindi mo pa ma-implement ang February 6, 2026 dahil hindi pa naging final ang Supreme Court noong sa panahon sa 28 January 28, 2026. At hindi mo rin ma-implement kung kukunin mo yun sa January 15, 2026 ay hindi mo ma-implement dahil hindi pa final hanggat sa hindi nagpalabas ng utos na pagbasura ng motion for reconsideration ang Supreme Court noong January 28, 2026. Ibig sabihin yan, kahit doon ka magsimula sa February 6 o magsimula ka sa January 15, hindi pa rin pwedeng ipapatupad. Dahil naging final lamang yan noong January 28, 2026.
At kung kailan naging final, yan mo palang masasabi na tama na yung utos na sinasabi ng Supreme Court na yung hindi pagpansin, hindi pagbibigay ng aksyon sa mga reklamong impeachment na sinampa ay as good as dismissed, as good as binawalan na ang 1 year. Pero dahil naging final lamang yan ngayong 28, 2026, January 28, 2026, magsimula ang bilang ng 1 year mula sa 29 January 2026. So, ang 1 year ay dapat magtatapos pa sa January 29, 2027. Bagkus ang lahat ng sinampa nila, kung ako yung tanungin, ay basura. Kaya ang gagawin ko, kung magkapera ako, pero paano ba naman ako magkapera? Wala naman akong tamang hanap buhay. Ay magsasampa po ako ng petition sa Supreme Court na bawalan ang mga bagong reklamong impeachment laban kay Sara Duterte. Yan ang gagawin ko. So, nasa Mindanao pa ako ngayon, pero pagbalik ko sa Maynila, baka gagawin ko na yan. So, ito po, ipagpatuloy natin, pakinggan natin ang sinabi ni Jinky Luistro sa ngayon. Ito siya mismo nagbibigay ng pagkakaalanganin. Siya mismo inamin niya, alanganin siya. Kaya pakinggan natin ang pagiging alanganin ni Jinky Luistro. Ang alam ko, laging sigurista ito. Kaya ay, alanganin siya. O, tingnan natin, anong basihan niya? Kasi ang gusto niya mangyari, dapat klaruhin ng Supreme Court kung ano ba talaga ang dapat na deadline. Ayan. Ito siya. Do, no? Kasi if we are referring to the original decision of the Supreme Court, Yeah. it depends which decision you are referring to, no? Kasi if we are referring to the original decision of the Supreme Court, ang basis ng running of the 1-year prohibition period is the impeachment complaint filed via 1/3. That was filed on February 5. That's why they're saying February 6, 2026, pwede nang mag-file ng second impeachment. However, if you are referring to the resolution recently issued by the Supreme Court, they were saying that the first impeachment complaint that was December 2, 2024, because of inaction of the House, was deemed initiated when the period of 10 session days lapsed. That was January 14 of 2025. And that is why by implication, January 15, 2026, naglapse na ang 1-year prohibition period. So we are in a crossroad again. Which are we going to follow? Is it the reckoning period of February 5? Or is it the reckoning period of December 2? No? I hope that this can be clarified by the Honorable Supreme Court. So, isa lang po ang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin yan ay hindi tatanggapin magreklamo. Anong gagawin kaya ng Kongreso? Tatanggapin nila o hindi yung mga sinampang kaso? Yan ang There must problema be an overt act personally at that. Ano ba ito? So mamaya natin pag-usapan yun nung nangyari kahapon sa impeachment hearing naman ni Bongbong Marcos. So ngayon, that being said, napakita niya, magulo. Mismo sila ang gumawa ng problema nila. Itong mga nagsampa ng reklamo, hindi man lamang nag-file muna ng motion for clarification sa Supreme Court kung kailan sila pwede magsampa. Inunahan nila, problema na naman sila. Madidismiss na naman yan. Sila ang may kasalanan, hindi si Sara. Kasi ang gagawin ko niyan, ako magpapile talaga ako ng petition para ipatigil yan bilang karapatan ko bilang isang mamamayan. As much as possible, sa totoo lang, gustong-gusto ko matuloy na ito para matapos na ito. Pero sa susunod ko na vlog ko na, sasabihin kong ano ang talagang mangyari dito. Kaya dyan na lang ay
ano lang ako. Tag nito, mag-shout out ako. Pastor Rodi Rabi, good morning. Tapos sabi ni Joaquin, paliwanag partner, o napaliwanag ko na siguro, I hope so, naintindihan mo na. So ngayon, Roji Hayamashita, watching from Nagoya, Japan. Ano bang good morning sa Japan? Sapon. Tingnan ko Tingnan, iko-consulta ko muna kay Mr. Google. Good morning in Japanese. Konnichiwa ba? Yan. Ohayo gozaimasu. Okay. Tapos kay Samuel, I don't mind those people who are disappointed with you. Tama. Kay Kumaro, thank you for the advice. Alma Sukatan, Luistro, manalamin ka, magnanakaw ka rin ni PI mo. Dapat harapin ayan, pag-usapan natin yan sa sunod. Dapat harapin din. Sa totoo lang, kung ako gusto talagang para matapos yan, harapin. So, LBBM, kaso patay na. Sara, kaso buhay na. Buhay wither. Tingnan natin kung saan ito patungo itong lahat ng ito. So, with that, maraming salamat po at magandang umaga sa lahat. Just come back for in my next vlog. Ay.